Hello sa lahat, ako si Jose Mercado, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang paalam plema, ang sikretong pangkontra sa ubo na nagsisimula sa spleen mo. Napansin mo ba na, lalo na sa mas malamig na buwan, gising ka na may bukol ang plema sa lalamunan na hindi mo maubo o malunok ng mayos? Maraming tao ang agad na nag-iisip ng problema sa baga kapag naririnig ang ubo at plema. Ngunit narito ako upang sabihin sa iyo, ang isang nakakagulat na katotohanan, hindi palaging ang baga mo ang problema. Kadalasan, ang tunay na issue ay nasa iyong spleen. Maaring hindi ito kapani-paniwala, ngunit ito ay isang mahalagang aspeto na madalas na hindi napapansin. Maaari mong isipin ang iyong spleen bilang sistema ng paagusan ng iyong katawan. Kapag malakas ang iyong spleen, ang moisture sa iyong katawan ay madaling mailalabas. Ngunit kapag mahina ang iyong spleen, para itong baradong tubo, naiwan ang moisture sa iyong katawan, at sa paglipas ng panahon, nagiging plema ito. Ang plemang ito ay umaakyat sa iyong lalamunan na nagiging sanhing hindi komportableng pakiramdam na hindi mo ito malinis. Marami sa ating mga nakatatanda ang gigising sa umaga na nililinis ang kanilang lalamunan, at kahit anong inumin nila o gaano karaming lozenges ang kanilang inumin, tila hindi ito nakakatulong. Hindi ang mga remedyo ang hindi epektibo, kundi ang tinatarget nila ay maling lugar. Ayon sa modernong pananaliksik, ang spleen ay isang mahalagang bahagi ng digestive system na gumaganap ng mahalagang papel sa pagkontrol ng likido at kaligtasan sa sakit. Kapag humina ang metabolic function ng spleen, ang malikido sa katawan ay hindi makapag-circulate ng maayos na nagre-resulta sa pagbuo ng makapal na secretions o plema. Ito ay perpektong umayon sa pagkaunawa na ang plema ay madalas na nagmumula sa spleen. Kaya, ano ang magagawa natin? Maraming eksperto ang nagbibigay diin na upang mawala ang plema, kailangan mo munang palakasin ang iyong spleen. Kapag malakas na ang spleen, natural na mawawala ang plema. Ibinabahagi ko sa iyo ang isang napakasimpel ngunit epektibong paraan na gumagamit ng mga sangkap na madaling makukuha sa mga tahanan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpapakulong ay luya na may isa pang item at pag-inom nito araw-araw tulad ng taa. Makakulong ka upang palakasin ang iyong spleen at alisin ang plema na magpaparamdam na malinis ang iyong lalamunan. Ang remedyong ito ay banayad at makakatulong din sa mga karaniwang issue na naugnay sa mahinang spleen, tulad ng malamig na kamay at paa o pagkapagod. Marami sa mga sumubok nito ang nagsasabi na pagkatapos lamang ng ilang araw, mas malinis ang kanilang lalamunan, at ang pakiramdam na nakadikit sa umaga ay kapansin-pansing nabawasan. Kung magpapatuloy ka sa loop ng isang buwan, mas gagaan ang iyong pakiramdam at mas magiging masigla, at mas lilinaw ang iyong boses. Ang epektong ito ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng gamot kundi sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng balansa ng iyong katawan. Kaya, kung madalas mong nararamdaman na may plema sa iyong lalamunan at hindi mo ito malinis, huwag kang magmadaling bumiling gamot sa ubo. Ang tunay na solusyon ay ang pagtugon sa iyong spleen. Sa artikulong ito, ituturo ko sa iyo ng hakbang-hakbang kung ano ang ipapares sa luya upang palakasin ang iyong spleen, bawasan ang moisture, at natural na alisin ang plema. Ang pangunahing sangkap na iyon ay isang bagay na halos bawat sambahayan ng Pilipino ay mayroon, ngunit ilan lamang ang nakakaalam ngang makapangyarihang kombinasyon nito sa luya. Bago tayo magsimula, nais kong tanungin ang lahat, nagdurusa ka rin ba sa talamak na plema sa iyong lalamunan? Iwanan mo ako nga. Usam nga komento upang malaman kong nakikinig ka. Kung gusto mong malaman ang epektibong remedyo na tunay na naglilinis ng plema at nagpapalakas ng spleen, siguraduhing basahin ang buong artikulong ito dahil sa dulo, ibubunyag ko ang sagot, ang tila ordinaryo ngunit nakakagulat na epektibong sangkap na nakatago sa iyong kusina. Bago tayo sumisit sa nilalaman ngayon, nais kong linawin ang isang bagay na maraming tao ang hindi naiintindihan. Kung bakit tayo gumagawang plema. Madalas mo bang nararamdaman ang isang malakit na substansya sa iyong lalamunan na patuloy mong sinusubukang ubohin ngunit hindi mo ganap na malinis? Ang plema ay hindi lamang lumalabas ng walang dahilan.
Ito ay paraan ng iyong katawan upang humingi ng tulong. Maging mula sa modernong o tradisyonal na pananaw, ang pagkakaroon ng plema ay nagpapahiwatig ng isang isyu sa isang lugar sa katawan. Mula sa modernong medikal na pananaw, ang plema ay kumikilos bilang panlinis para sa iyong respiratory tract. Kapag tayo ay humihinga ng alikabok, usok, o virus, ang mucous membranes sa ating airways ay naglalabas ng mucus upang bitagin ang madayuhang particle na ito, na pagkatapos ay inilalabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Ito ay isang natural na protektibong tugon. Ang problema ay lumalabas kapag ang pamamaga, alerhiya, o isang tuyong kapaligiran ay nagdudulot ng labis na paglabas ng mucus na ginagawa itong mas makapal at mas malamang na manatili, na humahantong sa pakiramdam na mayroong isang bagay sa iyong lalamunan at hirap sa pahinga. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang metabolismo ng mucous membranes na nagiging dahilan upang mas madalas na maipon ang plema. Gayunpaman, isang mas malalim na pag-unawa ang nagpapahiwatig na ang plema ay hindi lamang isang issue sa airways kundi isang pagpapakita ng pangkalahatang damnas sa katawan. Ang spleen ang namamahala sa pagbabago at pagdadala. Sa madaling salita, ito ay tulad ng sistema ng paagusan ng iyong katawan o kusina. Ang pagkain na iyong kinakain at ang tubig na iyong iniinom ay nakasalalay sa spleen upang iproseso at ipamahagi ang maito na ginagawang enerhiya ang mga kapakipakinabang na substansiya at naglalabas ng basura bilang moisture. Kung humina ang function ng spleen, para itong baradong tubo, hindi may lalabas ang moisture at sa paglipas ng panahon, nagiging plema ito. Upang ilarawan sa isang totoong halimbawa mula sa Pilipinas, isipin pagkatapos magluto sa iyong kusina, hindi mo binuksan ang exhaust fan. Ang moisture ay naiwan sa kusina at kalaunan. Nagsisimulang tumubo ang amak sa mga dingding. Katulad nito, kung mahina ang iyong spleen at hindi nito may lalabas ang moisture, amag ang tutubo sa loop nga iyong katawan at ang amag na iyon ay plema. Kahit gaano ka pa umubo, patuloy itong babalik. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay kumakain ng light diet, hindi sinisipon, ngunit ang kanilang lalamunan ay palaging malakit at ang kanilang boses ay paos. Ang mahinang spleen ay maaaring magdulot ng iba't ibang issue. Bukod sa plema sa lalamunan, ang matao ay maaari ding makaranas ng mabigat na ulo, pagkapagod sa kanilang mga limbs, mahinang gana, at pangkalahatang pagkapagod. Maaari mong sabihin, hindi ako umiinom ng malamig na inumin at hindi ako kumakain ng prito, kaya bakit ko pa rin nararanasan ito? Sa katotohanan, ang pagpupuyat, mataas na stress, matagal na pagupo, at kakulangan sa ehersisyo ay maaring makapagpahinang spleen. Kapag mahina ang spleen, hindi may lalabas ang moisture at natural na nabubuo ang plema. Sa pagtingin ng holistically, ang plema ay nagpapahiwating ng problema sa metabolismo ng katawan. Kapag bumabagal ang metabolismo at mahina ang sirkulasyon, ang plema ay naipon tulad ng basura na nagiging mas mahirap na linisin. Sa makatuwid, ang tunay na pag-aalis ng plema ay hindi lamang tungkol sa gamot sa ubo o throat lozenges. Ito ay tungkol sa pag-alis ng bara sa buong sistema upang maiwasan ang katawan na gumawang ng plema sa simula pa lang. Ang DNA sa pagpapalakas ng spleen. Hanggat malakas ang spleen at maayos ang metabolismo, natural na hihina ang plema. Susunod, ituturo ko sa iyo ang isang napakasimpleng paraan gamit ang karaniwang sangkap sa kusina ng Pilipino na ipinares sa luya, pinakuluan sa tubig at inumin bilang tsaa, upang makatulong na palakasin ang iyong spleen, itaboy ang damnes, at pigilan ang plema na maging malakit at nakabara. Ngayon, nais kong ibahagi ang tatlong pamamaraan ng pagkain para sa pagpapalakas ng spleen at pagtunaw ng plema. Ang tatlong pamamaraang ito ay masikreto sa pang-araw-araw na kalusugan na sinubukan ng panahon na ipinasa sa mga henerasyon. Ang unang pamamaraan ay ang pinakapangunahing at banayad na teknik sa pagpapalakas ng spleen. Ang pangalawa ay tumutukoy sa mga sitwasyon na may matinding plema at malakit na lalamunan. Ang pangatlo ay mas makapangyarihan na may halos agarang epekto. Ngayon, magsisimula tayo sa una,
Ginger Spleen Strengthening Tea. Ang pamamaraang ito ay simple, ligtas, at gumagamit ng mga sangkap na matatakpuan sa bawat sambahayan ng Pilipino. Kung handa kang maglaan ng ilang minuto bawat araw, unti-unti mong mapapagaan ang pakiramdam ng baradong lalamunan at paninikip ng dibdib. Hayaan mong ibahagi ko ang isang maikling kwento. Ang aking kapitbahay, si Aling Nena, na nasa edad 70, ay umuubo tuwing umaga pagkatapos magising. Ang kanyang lalamunan ay parang pinahiran ng pandikit at nangyayari ito sa loob ngang mahigit 10 taon nang walang pagpapabuti. Kalaunan ay kumonsulta siya sa isang matanda. Hindi nagresetang anumang gamot ang matanda ngunit ngumiti lamang at sinabing, "Masyadong mamasa-masa ang iyong spleen, uminom ka lang nuyati." Nagduda si Aling Nena ngunit sinunot ang payo sa loob ng isang buwan. Nabawasan ang kanyang pag-ubo at mas naging masigla ang kanyang pakiramdam. Mukhang napakasimple nito, ngunit ang nakakubling prinsipyo ay malalim. Ang luya ay nakakatulong magpainit ng katawan at magtaboy ng lamig na mahalagang nagalis ng bara sa baradong sistema ng paagusan. Maaari mong isipin ito bilang pagbukas ng heater sa taglamig, dahan-dahang nakpapasingaw and naipong dampness sa iyong katawan. Kinukumpirma ngang modernong agam na ang luya ay naglalaman ng gingerol at syogaol na maaring magtaguyod ng sirkulasyon ng dugo, pasiglahin ang paglabas ng gastric juice, tumulong sa pagtunaw ng pagkain, at pagbutihin ang motility ng bituka. Hindi lamang nito pinapalakas ang spleen at tiyan kundi pinapalakas din ang metabolismo na binabawasan ang produksyon ng plema. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang luya tea ay maaari ding magpababa ng respiratory tract mucus secretion na tumutulong sa talamak na bronchitis at discomfort sa lalamunan. Kaya, paano mo gagawin ang Ginger Spleen Strengthening Tea na ito? Napakasimple ngang pamamaraan. Mahanda ng 3,5 hiwa ng lumang luya, mga 15 gramo. Hugasan itong mabuti at bahagyang durugin, ngunit huwag balatan dahil ang balat mismo ng luya ay may diuretic at dampness expelling properties. Ilagay ito sa isang kaldero. Magdagdag nga 500 ml ng tubig mga 2 mug. Pakuluan ito sa mataas na init, pagkatapos ay bawasan sa mababang init at pakuluin pangang 10 minuto. Habang kumukulo, mapapansin mo ang isang banayat na maanghang na aroma, iyon ang gingerol na nagpapasingaw. Kapag tapos na, ibuhos ito sa isang tasa, hayaang lumamig ng bahagya, at uminom ng isang tasa sa walang laman na tiyan sa umaga at isa pa pagkatapos ng hapunan sa gabi. Kung masyadong maanghang ang lasa, maaari kang magdagdag kaunting brown sugar o honey upang mapababa ang anghang, ngunit huwag kailanman magdagdag ng yelo dahil mawawala ang warming properties ng luya. Kapag umiinom, huwag itong diretsohin, mas mabuti na dahan-dahang sipsipin na nagpapahintulot sa init ng luya na bumaba mula sa iyong lalamunan hanggang sa iyong tiyan. Maraming tao ang nakakaramdam ng bahagyang pawis pagkatapos uminom nito na nagpapahiwatig na ang lamig at dampness sa kanilang katawan ay inilalabas. Madalas kong inilalarawan ang prosesong ito bilang paglilinis ng kusina ng iyong katawan. Kapag ang apoyng spleen at tiyan ay nagliyap, unti-unti nitong matutuyo ang dampness at plema sa iyong katawan. Mapapansin mo na ang malakit na plema sa iyong lalamunan bawat umaga ay unti-unting mababawasan araw-araw at mas magiging mayos ang iyong paghinga. Pati ang malamig na kamay at paa ay bubuti. Narito ang isang maliit na trick. Huwag itapon ang mahiwa ng luya pagkatapos pakuluan. Maari mong gamitin ang ito para sa isang foot soak. Ibuhos ang pinakuluang luya kasama ang tubig sa isang foot basin. Magdagdag kaunting mainit na tubig. At ibabat ang iyong mga paa sa lupngang 15 minuto. Habang umiinit ang iyong mga paa, bubuti ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Nadodoble ang epekto ng pagpapalakas ng spleen at pagtataboy ng dampness. Tulad ng madalas sabihin ng mga matatanda, ang luya sa bibig ay nagpapainit sa gitna, ang luya sa paa ay nagbubukas ng mga channels. Ang pagtugon sa parehong panloob at panlabas na aspeto ay nagbibigay ng mas mabilis na resulta. Isang espesyal na paalala, habang nakakatulong ang luya, dapat itong inumin sa katamtaman. 1 hanggang 2 tasa sa isang araw ay sapat na.
Ang labis na pag-inom ay maaring magdulot ng labis na panlup na init. Kung ikaw ay may mainit na konstitusyon, namamagang lalamunan o tuyong bibig, maari kang uminom nito bawat iba pang araw. Para sa mga nakatatanda na may mahina at malamig na spleen at tiyan, malamig na kamay at paa, at malakit na plema sa lalamunan, ang tsa na ito ay maaring inumin araw-araw bilang isang regular na gawain para sa kalusugan. Maraming tao ang maling naniniwala na ang pag-alis ang plema ay kinabibilangan lamang ng paggamot sa lalamunan. Gayunpaman, ang tunay na susi ay nasa pagpapalusok ng spleen. Kapag malakas ang spleen, natural na hindi bubuo ang plema, malinis ang iyong lalamunan, at maayos ang iyong pahinga. Bagamat simple ang Ginger Spleen Strengthening Tea, ang patuloy na pag-inom nito araw-araw ay maaaring magpakitang resulta sa 3 araw, kapansin-pansing pagpapabuti sa 1 linggo, at isang kumpletong pakiramdam ng kaginhawaan sa 1 buwan. Susunod, tatalakayin ko ang pangalawang pamamaraan na mas advanced pa. Hindi lamang nito pinapalakas ang spleen kundi pinapabilis din ang paglabas ng plema na ginagawa itong angkop lalo na para sa mga gigising na makati at maraming plema ang lalamunan. Gusto mong malaman kung paano ito gawin? Ipagpatuloy natin agad. Ang pangalawang pamamaraan ay isang pagunlat mula sa unang Ginger Spleen Strengthening Tea. Hindi lamang ito nakakatulong na palakasin ang spleen at tiyan kundi nag-aalis din ng dampness at plema ng mas mabilis at lubusan. Ito ay partikular na angkop para sa mga nakatatanda na gigising na may malakit na lalamunan, paus na boses, at nahihirapan sa pag-ubong ang plema sa loob ng kalahating oras. Ang pamamaraang ito ay kilala bilang Phlegm Dissolving 3-Step Method. Ang pangunahing prinsipyo nito ay ang una ay magpainit, pagkatapos ay linisin, pagkatapos ay itaboy. Ngayon, tututok tayo sa pangalawang hakbang, paglilinis, upang maiwasan ang plema na manatili sa iyong lalamunan. Hayaan mong ibahagi ko ang isang tunay na halimbawa. Si Aling Nena, isang 75 taong gulang mula sa Maynila, ay nagsabi na tuwing umaga bago magsipilyo ngipin, siya ay nakikipaglaban ng 5 minutong laban sa plema. Ang kanyang lalamunan ay parang pinahiran ng pandikit. Matapos sundin ang pamamaraang ito, iniulat niya na pagkatapos ng 1 linggo, mas nabawasan ang kanyang pag-ubo sa umaga, at mas hindi malakit ang kanyang lalamunan. Hindi ito gamot kundi gumagamit ng pakain upang matulungan ang katawan na natural na tunawin ang plema. Ang pangunahing sangkap para sa pamamaraang ito ay luya pa rin, ngunit iba ang paghahanda natin dito. Dati, inumin natin ito. Sa pagkakataong ito, kakainin natin ito. Sa isang simple ngunit praktikal na warm spleen ginger porridge. Bakit sinigang? Dahil ang sinigang ang pinakamainam para sa pagpapalusok ng spleen. Ang sinigang ay madaling tunawin at nagpapahintulot sa mainit na init ng luya na dahan-dahang kumalat sa tiyan at bituka na ginagawang mas malalim ang epekto nito kaysa sa pag-inom lamang ng sabaw. Napakasimpulang paghahanda. Hakbang 1. Mahanda ang 3 hiwa ang lumang luya, mga 10 gramo. Bahagyang durugin ang mga ito at ilagay sa isang kaldero na may kaunting tubig, pagkatapos ay pakuluan. Ang layunin ng hakbang na ito ay upang ganap na ilabas ang aromatic at pungent properties ng luya, itaboy ang lamig, at ay activate ang spleen at tiyan. Hakbang 2, magdagdag ng kalahating tasa ng hinugasang puting bigas o brown rice na mas may nampa at mga 100 ml ng tubig. Pakuluin ng dahan-dahan sa mababang init. Hindi kailangang magmadali, mas mabagal, mas mabuti, na nagpapahintulot sa lasang luya na unti-unting kumalat sa mga butil ng bigas. Lutuin hanggang sa bumukatkat ang mga butil ng bigas, lumapot ang sinigang, at lumabas ang isang mabangong aroma. Hakbang 3, patayin ang apoy at hayaang umupo sa loob ng 5 minuto, na nagpapahintulot sa natitirang, init na ikulong, ang aroma ng luya sa sinigang. Ang mangkok ng sinigang na ito ay pinakamainam na inumin sa walang laman na tiyan sa umaga. Kapag kumakain, huwag itong diretsohin, dahang nguyain, na nagpapahintulot sa maanghang na aroma ng luya na pumasok sa iyong lalamunan sa pamamagitan ng iyong bibig.
Nakakatulong ito upang paluwagin ang matigas na plema sa iyong lalamunan, na pumipigil sa iyo na patuloy na linisin ang iyong lalamunan sa buong araw. Mula sa siyentipikong pananaw, ang gingerol sa luya ay nagtatagyod ng paglabas ng laway at gastric juice na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Pinoprotektahan ng sinigang ang lining ng tiyan at pinapabuti ang pagsipsip ng bituka. Pinaksama, kumikilos sila tulad ng isang system reset para sa pagtataboyng damnas na nagbibigay ng labasan para sa naipong malakit na mucus. Bukod dito, ang singaw mula sa mainit na sinigang mismo ay nagmo-moisturize ng lalamunan na nagbibigay ng mahusay na kaluwagan para sa airway mucous membranes. Ang ilang mga matatanda ay nagtatanong, "Hindi ako masyadong gutom sa umaga. Maari ko bang kainin ito para sa hapunan?" Oo naman. Sa katunayan, ang pagkain nito sa gabi ay maaring mas mainam pa. Pagkatapos ng abalang araw, ang iyong tiyan at bituka ang pinakapagod. Ang isang mainit na mangkok ng sinigang na luya sa oras na ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagtunaw at pagtataboy na lamig kundi nakakatulong din sa iyo na makatulog ng mas mahimbing, lalo na para sa mga may kumukulong plema sa lalamunan sa gabi. Ang mangkok ng sinigang na ito ang pinakamahusay na natural na remedyo. Madalas kong ikinukumpara ang sinigang na luya na ito sa pagbibigay ng masusing paglilinis sa sistema ng paagusan ng iyong katawan. Ang puting bigas ay kumikilos tulad ng isang espongha na sumisipsip ng labis na damnes mula sa katawan. Ang luya, sa kabilang banda, ay tulad ng isang hot air blower na nagpapasingaw ng lamig at dampness na nakatago sa loop. Magkasama, lumilihas sila ng isang hot-cold, absorb-expel dynamic. Kapag nawala ang dampness, natural na natutunaw ang plema. Maraming tao na kumakain ng sinigang na ito sa loop ng isang linggo ay napapansin ng isang pagbabago. Ang kanilang plema sa umaga ay nagiging mas manipis at mas madaling maubo. Pagkatapos ng ilang araw pa, mas malinis ang kanilang lalamunan na nagpapahiwatig na nililinis ang plema sa kanilang katawan. Isang paalala. Kung ikaw ay may mahinang tiyan at madalas makaranas ng pagtatay o discomfort, kapag kumakain ng malamig na pagkain, maari kang uminom ng sinigang na ito araw-araw. Kung ikaw ay may mainit na konstitusyon at madaling matuyo ang bibig, inirerekomenda na inumin ito bawat iba pang araw. Ang sinigang ay dapat kainin ng mainit, hindi malamig, kung hindi, maaring bumalik ang dampness. Ang pangatlong pamamaraan ay isang napakasimple at maginhawang ginger at brown sugar warming tea na may kamanghamanghang epekto, angkop para sa pang-araw-araw na pag-inom sa umaga o bago matulog. Ang luya ay nagpapainit sa gitna, nagpapalakas ng spleen, nagtataboy ng lamig, at nagtutunaw ng plema, habang ang brown sugar ay nagpapalusok ng spleen at dugo, nagmo-moisturize ng baga, at nagtutunaw ang plema. Pinagsama, hindi lamang nila nilulunaw ang plema, at nagpapagaan ng ubo kundi nagpapainit din ng tiyan at nagpapalakas ng spleen, na ginagawa itong partikular na angkop para sa karaniwang malakit na plema sa umaga at hirap sa pagubo nito sa mga nakatatanda. Hayaan akong magbahagi ng isang totoong kwento. Si Tatay Juan, 75, mula sa Quezon City, pagkatapos magretiro, ay umubo ng ilang minuto tuwing umaga. Ang kanyang lalamunan ay parang nakadikit, at aabutin siyang matagal bago bahagyang makaubo ang plema. Limitado ang epekto nga gamot at lozenges. Kalaunan, narinig ng kanyang anak mula sa isang kaibigan ang tungkol sa isang tradisyonal na pamamaraan ng food therapy mula sa isang matanda, pag-inom ngang isang tasang luya at brown sugar tea araw-araw. Nakduda si Tatay Juan ngunit nagsimulang uminom ang isang tasa tuwing umaga, pagkatapos ang 3 araw, napansin niya na ang pag-ubo ang plema sa umaga ay hindi na gaanong mahirap at mas malinaw ang kanyang dibdib. Pagkatapos ang 7 araw, sinabi niya, "Hindi na ako umuubo ng walang tigil kapag gumising ako. Mas maganda ang pakiramdam ng aking lalamunan at nakakulog ako ng mahimbing sa gabi." Ang sikreto ng sana ito ay nasa perpektong kombinasyon ng luya at brown sugar. Ang luya ay maanghang at mainit, na tumutulong sa spleen at tiyan na tunawin, itaboy ang lamig at dampness, pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, at itaboy ang dampness mula sa katawan. Ang brown sugar ay matamis at mainit, nagpapalusok ng spleen at dugo,
nakmo-moisturize ng baga, at nagtutunaw ng plema, habang pinapababa rin ang maanghang na lasang luya, na ginagawang banayat at madaling inumin ang saa. Magkasama, kumikilos sila tulad ng isang drain valve para sa katawan, dahan-dahang nilulunaw, at inilalabas ang naipong dampness at plema. Napakasimple ng paghahanda. Mahanda ng 3,5 hiwaeng sariwang luya, mga 15 gramo, bahagyang durugin ang mga ito, hindi kailangang balatan. Magdagdag ng 5,7 piraso ng brown sugar. Hugasan at alisan ng buto. Ilagay ang luya at brown sugar sa isang maliit na kaldero, magdagdag nga 400 ml ng tubig. Pakuluan ng kumukulo sa mataas na init. Pagkatapos ay bawasan sa mababang init at pakuluin pang 5,10 minuto, na nagpapahintulot sa taa na ganap na ilabas ang aroma at aktibong sangkap nito. Kapag tapos na, ibuhos ito sa isang tasa, hayaang lumamig ng bahagya at dahan-dahang sipsipin. Isang tasa tuwing umaga at isa pa bago matulog para sa pinakamahusay na resulta. Kinukumpirma din ng siyentipikong pananaliksik ang bisa ng kombinasyong ito. Ang luya ay nagtataguyod ng sirkulasyon ng dugo, nagpapasigla ng gastrointestinal motility at nagpapababa ng respiratory tract mucus secretion. Ang brown sugar ay mayaman sa iba't ibang bitamina at polysaccharides na nagpapalusog ng spleen at qi, nagpapalakas ng immunity at nagmo-moisturize ng baga at nagtutuna ng plema. Pinagsama, hindi lamang nila pinapabuti ang pagtunaw at pinapalakas ang function ng spleen at tiyan, kundi tumutulong din sa paglabas ng plema na nagre-resulta sa mas magaan na pakiramdam sa dibdib. Narito ang ilang tip kapag umiinom. Inumin ang taa ng mainit dahil babawasan ng lamig ang bisa nito. Sipsipin ng dahan-dahan, huwag inumin ng sabay-sabay na nagpapahintulot sa mainit na sensasyon na dahan-dahang kumalat mula sa iyong lalamunan hanggang sa iyong tiyan. Kung ikaw ay may mainit na konstitusyon at tuyong lalamunan, maaari mong bawasan ang bilang ng mga hiwa ng luya o inumin ito bawat iba pang araw. Ang patuloy na pag-inom sa loob ng isang buwan ay magpapahintulot sa karamihan ng nga matatanda na kapansin-pansing maramdaman ang epektong mas kaunting plema, mas mayos na pahinga, at isang komportableng dibdib. Madalas kong ikinukumpara ang tsaa na ito sa paglilinis ng mga tubo mampagusan ng iyong katawan. Ang luya ay ang init na nagpapalabas ang dampness, at ang brown sugar ay ang espongha na tumutulong na sumipsip ngang labis na dampness. Makasama, hindi lamang nila nilulunaw ang plema kundi nagpapainit din ng spleen at tiyan na nagpapalakas ng immunity. Sa pangmatagalang pagtitiyaga, ang iyong lalamunan ay hindi na malakit sa umaga, bababa ang pagubo, at bubuti ang iyong pangkalahatang enerhiya. Gumagawa na ngayon si Tatay Juan ng isang tasa para sa kanyang sarili halos tuwing umaga at ibinabahagi pa ito sa kanyang makapitbahay. Sinasabi ngang lahat na komportable ang kanilang lalamunan at malinaw ang kanilang dibdib pagkatapos uminom nito. Pinatutunayan nito na ang pamamaraang ito ay hindi lamang isang nakahiwalay na kaso kundi isang praktikal at epektibong dietary remedyo na napatunayan ng maraming matatanda. Ang pinakamagandang bahagi ay ang taa na ito ay simple at maginhawang gawin. Kung mayroon kang luya at brown sugar sa bahay, maaari mo itong gawin. Ang pag-inom ng isang tasa araw-araw ay maaring dahan-dahang makregulat ng iyong spleen at tiyan, tunawin ang plema, at paginhawahin ang ubo. Isang buwan lamang ng pagtitiyaga, at mapapansin mo ang isang malinis na lalamunan, mayos na pahinga, at isang komportableng dibdib. Bukod sa pag-inom ng luya at brown sugar tea, madalas na hindi napapansin ng maraming matatanda ang maliliit na pangaraw-araw na gawi. Ang madetalyang ito ay pantay na mahalaga para sa pagtunaw ng plema, pagpapalakas ng spleen, at pagpapabuti ng mga issue sa malakit na lalamunan. Maraming tao ang nakatuon lamang sa pag-inom gamot o pag-inom ng tisaan ngunit pinababayaan ang pangaraw-araw na pinagmumulan ng dampness na humahantong sa plema sa lalamunan na parang stagnan na tubig na palaging mahirap linisin. Ang unang madaling hindi napapansing ugali ay ang regular na pagtulog. Gusto ngang ilang matatanda na magpuyat, pagkatapos ay magmadali upang bumangon at lumabas sa umaga. Ito ay tulad ng isang mahinang gumaganang water pump.
ang tubig sa mga tubo ay hindi ganap na nauubos. Ang spleen ang namamahala sa pagbabago at pagdadala at ang regular na pagtulog ay nagpapahintulot sa function ang spleen at tiyan na maging normal na nagpapahintulot sa dampness na madaling may labas. Kung ikaw ay magpupuyat at magmamadali sa umaga, kahit uminom kang tsaa para itong pagbuhos ng tubig sa isang baradong tubo, hindi dadaloy ang tubig at natural na mananatili ang plema sa iyong lalamunan. Ang pangalawa ay ang mga pagpipilian sa pagkain. Maraming tao ang mahili uminom ng malamig na inumin o malamig na pansit para sa agahan o kumakain ng napakaraming hilaw at malamig na pagkain ng sabay-sabay. Ito ay tulad ng pagbuhos ng malamig na tubig sa apoyng kalan. Hindi maayos na gumagana ang spleen at tiyan, naipon ang dampness sa katawan at nagiging mas malakit ang plema. Inirekomenda na kumain ng mainit na pagkain para sa agahan. Sa maliliit, madalas na bahagi, tulad ng dahan-dahang pagpapainit ng spleen at tiyan na nagbibigay ditong enerhiya upang itaboy ang plema. Ang pangatlo ay ang manggagawi sa paggalaw. Ang matagal na pagupo habang nanonood ng TV o gumagamit ng telepono ay nagdudulot ng pagwawalang kilos ng ki at dugo sa tiyan. Tulad ng tubig na nananatili sa isang bote, mahirap itaboy ang dampness at parami ang naipon na plema. Inirekomenda na gumawa ng katamtamang aktibidad tulad ng paglalakad o pagunat, tulad ng dahan-dahang pagyugyok ng tubo ng tubig araw-araw upang dumaloy ang stagnan na tubig. Kahit ang simpleng 5,10 minutong paglalakad ay makatulong sa spleen at tiyan na tunawin at bawasan ang pag-ipon ng plema. Ang pangapat ay ang pamamahala ng emosyon. Ang pangmatagalang pagkabalisa at pag-alala ay maaari ding makaapekto sa spleen at tiyan. Kapag maayos ang sirkulasyon ng ki dahil sa relax na kalooban, natural na nagiging mas madaling itaboy ang plema. Ang huling punto at ang pinakamadaling hindi napapansin ay ang hydration. Maraming tao ang mahilig uminom ng maraming malamig na tubig ng sabay-sabay o hindi nagbibigay pansin sa temperatura at dami. Sa katunayan, ang pag-inom ng mainit na tubig sa maliliit, madalas na sip-sip tulad ng dahan-dahang pagbanlaw ng isang tubo ay makakatulong na dilutat ang plema at gawing mas madaling may labas. Maaring pawiin ng malamig na tubig ang uhaw, ngunit maaari nitong palalayin ang dampness at gawing mas malakit ang plema. Sa buot, ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay tulad ng pagpapanatili ng matubo ng iyong katawan. Kahit ang pinakamahusay na luya at brown sugar tea ay hindi ganap na maglilinis ng plema kung irregular ang iyong rutina, hindi mainit ang iyong pagkain, masyado kang nakaupo, stress ang iyong emosyon, o mali ang pag-inom mo ng tubig. Sa kabilang banda, kung ang manggagawi na ito ay pinapanatili, kasama ang isang tasangang mainit na sa araw-araw, kapansin-pansin mong mararamdaman ang mas magaan na dibdib at mas malinis na lalamunan sa umaga at gabi. Nais kong maging maayos ang pahinga at komportable ang dibdib ng bawat isa tuwing umaga. Kung nagustuhan mo ang pagbabahagi ngayon, mangyaring i-like at magiwan ng komento upang sabihin sa akin kung madalas kang may plema at tandaan na sundan kami. Mayroon pang mas simple at epektibong pamamaraan ng kalusugan na darating upang mas maging komportable at malusog ka araw-araw.